mga bagong aralin ating tatalakayin. May mga kwento rin. Mga aral nito inyong matututuhan. Ang lahat ng yan ating pagsasamahan. Kaya't halina at inyong tutukan. Laging abangan asignaturang tunay na makabuluhan. Kung saan, Filipino ang bida. Kasama niyo ako, Ma'am Lynn Escoto. Siguradong kayo ay tutulungan upang mga kaalamang dala ko mamalagi sa isipan at di nyo makalimutan. Maging handa, maging alerto, masayang pagtuklas sa Filipino 2. Dito lamang sa DepEd TV. Halina, halina, ating tuklasin. Iba't ibang aralin ay ating alamin. Talas ng isip ay ating gamitin. Alaman ay pagyamanin. Kasama niyo si Teacher Lynn. Pag-aralan natin ang Filipino. Sa ating nakaraang aralin, mahusay kayong nakapagbigay ng mga susunod na mangyayari sa kwento. Pabula, tula, tugma, batay sa tunay na pangyayari. Dahil dyan, binabati ko kayo mga bata. Alam kong excited na kayo sa ating aralin ngayong araw mga bata. Kaya naman, maghanda na kayo. Dahil sa naging mahusay kayo sa ating mga gawain sa nakaraang aralin, isang masayang kwentuhan ang handog ko sa inyo ngayong araw. Mga bata, ang ganda ng paligid. Ang sarap magkwentuhan dito. Ayun, may ilog. At ang linis ng tubig. Nakakatuwa. Alam nyo, may naalala tuloy akong isang kwento tungkol sa pangyayari sa isang bakasyon. Gusto nyo bang marinig ang kwento, mga bata? Makinig kayong mabuti at ikukwento ko ito sa inyo. Ang kwento natin ay may pamagat na Bakasyon Na. Isinulat ito ni Arceli Velasquez Balmeo. Maganda ang sikat ng araw. Masayang-masaya ang magkapatid na Myla at Carlo. Espesyal ang araw na iyon para sa kanilang mag-anak dahil wala nang pasok ang mga bata. Magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang mga magulang sa Baler, Aurora. Malapit iyon sa dagat at sariwa pa ang hangin. Nagbaon sila ng pagkain sakaling gabihin sila sa daan. Nagluto ng adobong baboy at kanin si Carlo at ang kanilang nanay. Isinakay na nila ang lahat ng kanilang gamit sa kanilang sasakyan. Subalit, napansin ni Mang Nestor na flat ang isang gulong nito. Kaya, dali-daling kinuha ni na Myla at Mang Nestor ang reserba sa likod at pinalitan ito. Maya-maya pa, natapos na ito. Masayang naglakbay ang mag-anak. Tanghali na nang makarating sila sa probinsya ng Baler, Aurora. Dahil malapit sila sa dagat, ay kaagad na nagpaalam ang kanilang mga anak na maliligo sila pagkatapos kumain. Basta mag-iingat lang palagi at huwag gagawi sa malalim na bahagi. Paalala ni Mang Nestor. Opo, sagot ng dalawang bata. Inihanda na ng kanilang nanay at tatay ang pagkain at sabay-sabay silang nananghalian. Masayang nagmamasid ang kanilang tatay at nanay habang sila ay lumalangoy sa dagat. Nang mapagod, ay bumalik na sila ng bahay at tumulong sila na maghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang magkapatid. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Naunawaan niyo naman ba?
Sige nga, mabuti pa, tatanungin ko kayo tungkol sa inyong napakinggan. Okay ba yon, mga bata? Sige nga, sino ang pangunahing tauhan sa kwento na inyong napakinggan? Aba, mukhang nakinig nga kayong mabuti. Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay ang magkapatid na sina Myla at Carlo. Sila ang mga nagsisiganap sa maikling kwento na inyong napakinggan. Kaya ito ay tinatawag natin na tauhan. Ano nga ulit ang tawag dito? Tama! Tauhan! Tandaan nyo yan, mga bata, ha? O eto naman, masagot nyo kaya? Saan magbabakasyon ang magkapatid na Myla at Carlo? Aba, mahusay talaga! Tama! Sila ay magbabakasyon sa probinsya ng kanilang magulang sa Baler, Aurora, kung saan malapit sa dagat at sariwa ang hangin at maganda ang sikat ng araw katulad dito. Ito ang tinatawag natin na tagpuan. Pag sinabi nating tagpuan, ito ay tumutukoy kung saan naganap at kung anong panahon naganap ang kwento. Tingnan ko nga kung natatandaan nyo rin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na kung tawagin ay banghay. Oo, tama, banghay nga. Mga bata, pag sinabi nating banghay, ito ay tumutukoy naman sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, gaya ng nabanggit ko kanina. Mga bata, ano naman ang mensahe na nais iparating ng maikling kwentong ito sa inyo bilang tagapakinig o mambabasa? Oo naman, tama kayo. Mahalaga ang paghahanda sa kahit anuman na ating gagawin upang di magkaroon ng problema. Isa pa, mga bata, huwag kalimutang magpaalam o ipaalam kay nanay o tatay ang mga gusto natin gawin at puntahan, ha? Ito ang tinatawag na kaisipan. Ito ang mensahe o kakintalang maiiwan sa isip ng mambabasa. At sa huli nga ay ang tinatawag na wakas. Ang masayang pagmamasid ng nanay at tatay ng magkapatid sa kanila habang masayang naglalangoy sa dagat. At ang masayang nararamdaman nila ang naging wakas naman ng kwento. Tandaan, ang wakas ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Ang tauhan, tagpuan, at banghay, kaisipan, at wakas ay tinatawag na mga elemento ng maikling kwento. Ulitin nga natin. Mga elemento ng maikling kwento. Una, tauhan. Ito ay tumutukoy sa nagsisiganap sa maikling kwento. Ikalawa, tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap at kung anong panahon naganap ang maikling kwento. Ikatlo, banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maikling kwento. Ayan! Balikan naman natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento gaya ng itinatanong ko sa inyo kanina.
Natatandaan niyo pa ba? Meron din tayong tinatawag na bahagi ng maikling kwento. Alamin natin. Sa simula ng kwentong binasa at napakinggan ninyo, mapapansin na ipinakilala ang mga tauhan sa kwento. Ito ang tinatawag na panimula. Maitanong ko nga mga bata, ano ang naramdaman ng mga bata sa kanilang pagbabakasyon? Ano kamo? Magaling! Masayang-masaya sila dahil natupad nila ang kanilang pangarap na bakasyon. Ngunit, ano ang napansin ng tatay nila na si Mang Nestor habang isinasakay nila ang mga gamit nila sa sasakyan? Ganun nga, napansin niya na flat pala ang isang gulong ng kanilang sasakyan. Hay, nakakalungkot naman. Mga bata, ang ikalawang bahaging ito ng kwento ay tinatawag na kasukdulan. Dito na makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kabiguan ng kanyang ipinaglalaban o suliranin. Pero teka lang, nabigyan ba ng solusyon ang kanilang problema? Aba, syempre naman! Tama kayo! Di ba nga, dali-dali kinuha ng kanilang tatay at ni Myla ang reserbang gulong sa likod at pinalitan ang na-flat na gulong? Kaya naman, agad itong natapos at masaya silang naglakbay. Ang bahaging ito ng kwento ang tinatawag naman natin na kakalasan. Dito na mabibigyan ng solusyon, mabuti man o masama ang suliranin ng pangunahing tauhan. Ngayon mga bata, paano nga ba natapos ang kwento? Tama na naman kayo! Masayang nagmamasid ang kanilang tatay at nanay habang sila ay lumalangoy sa dagat. Nang mapagod, bumalik na sila ng bahay at tumulong sila ng paghahanda ng pagkain. Masayang masaya ang magkapatid. Iyan naman ang tinatawag na wakas. Ito ang resolusyon o ang kahihinatnan ng maikling kwento. Mahuhusay kayong talaga mga bata. Tandaan mga bata, ang maikling kwento, katulad ng inyong napakinggan, ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng mga pangunahing tauhan. Ito ay may mga elemento at bahagi na nakatutulong upang makapag-iwan ito ng isang mensahe o aral sa isip ng mambabasa. Kaya nga patuloy lamang na lagi kayong maging alerto. Magkaroon ng matalas na pangunawa sa mga kwentong binabasa o napapakinggan. Isa na namang araw na punong-puno ng kaalaman, mga impormasyong tumpak, mga kwentong kapanapanabik, mga araling kapaki-pakinabang, at mga aral ng buhay na maaasahan. Yan at marami pang iba sa araw na ito ay ating natutuhan. Maaari pa rin mapanood ang Grade 2 Filipino videos sa ating official DepEd YouTube TV channel. Isang kasiyasiya na naman at nakaaaliw na arilin at kwentuhan ngayong araw. At yan ang mga bagong dapat ninyong linangin, mga bagong kaalaman na dapat pagyamanin. Dito lamang sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Hatid ay araling tumpak at makabuluhan. Muli, ako si Ma'am Lynn, ang linang sa inyo na nagsasabing isa puso, yaring turo ng iyong guro. Mag-aral ng mabuti
upang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli, paalam! Thank you.